relaxation loss from jacking to transfer, loss from elastic shortening, tsaka additional long-term creep and shrinkage losses equal to 20% of initial pre-stress. Ayan, so ibig sabihin from initial stress, kasi very dependent ang ang still relaxation loss. Kasi yung dapat yung loss mo, ang una kasing ginagawa dito pagdating sa still relaxation 'no, dapat pina-loss mo muna yung mga katulad nitong 'no, relaxation loss from jacking to transfer. So puwedeng kasama dito si si anchorage seating, tapos merong elastic shortening, at tapos ayan may mga creep loss, tapos shrinkage loss. So typically dapat hinahanap muna ito tapos pabawasin niyo muna dun sa may mismong, tendons niyo 'no. Pero in this lang naman for the sake of 'no, solving this problem. So ginawa muna natin na 20% of initial pre-stress. Pero in practical talaga hahanapin mo pa yang mga yan. Kailangan mo munang i-solve 'to, tapos ipabawas mo muna sa tendons and then hanapan niyo ng relaxation loss 'no. Kasi hindi niyo puwedeng bigyan ng relaxation loss if hindi pa natatanggal yung 'no, hindi pa nagkakaroon ng pre-stress loss from this factor 'no. Yan, this factor, ayan. This, ayan. Kasi like I said, okay, so teka lipat ko na ulit muna. Yan, tingin ko ganito na lang 'no. Ayan, so relaxation is a gradual reduction of stress in pre-stressing, still held at constant length over time. Again, ang still relaxation again, it inevitable 'to sa 'no, sa mga let's say, I think lahat 'yan 'no, lahat ng materials, mapa-concrete man 'yan or mapa-steel. So kapag re-resist siya ng stress, lalo na kapag yung stress pa is constant. So hindi siya yung paminsan babalik, paminsan hindi. Ito is parang constant, ibig sabihin parang matagalan 'no. Let's say for example, ayan yung ating pre-stress. So, ano ba yung parang sinabi kong layman term dito 'no, parang na ano siya na since parang nalalaspag din niya 'no ng matagalan. So yung, capability or yung capacity nung nasa may loob niya nawawala yun 'no, dahil, yung quality noong mismong material is parang, due to ano din yan, eh. Ayan, for example, ito is strongly influenced by initial stress at level in steel, types of steel, stress relief and versus low relaxation. Speaking of quality 'no, ayan. So may mga tinatawag na time after stressing. Siyempre yung time of course, tapos temperature. So, yan, 'pag patagal yan, like I said in layman's term, parang lumalaspag. So, yung capacity or yung capability niya is nababawasan. Yes, nababawasan. So, yung stress na nakapaloob do'n, nababawasan din. At yun na yung tinatawag na still relaxation. Again, kailangan pa na, napaka-ano 'no, may, time dependent niya, siyempre. So, usapan dito of course yung mismong time pagdating sa
still relaxation. So, ano yung formula pagdating sa basic relaxation? Ayan, ito lang yon. Ito ay stress relief still. Okay, so medyo magulo lang yung ano ko 'no, meron pa akong presentation 'no, pagdating sa mga formulas kasi ito galing sa libro at hindi ko na na-check yung kay ano pala, kay De Castro kasi ano 'no, akala ko halos sakto lang din sila, eh, yun pala may ibang ano na din 'no, ibang approach yung kay De Castro. Ito for stress relief still, ayan. T for time in hours, paki-take note, and then FPY, effective yield stress. FPY, kung ano yung paghahanap ng FPY sa may NECP, yun lang din ang puwede natin ayun na ang magagamit lang din natin dito. Of course, yung ating jacking stress or yes, jacking stress or yung FPI or yung ating initial stress. And supposed to be dapat 0.55. Dapat greater than 0.55 yung ratio ng FPI over FPY. Kasi ano, kapag zero yan, if ever, so parang may indication na ano 'no, na i-ignore na lang natin 'to kasi baka ang mangyari, ang result mo is parang negative, 'no? So negative, puwedeng negative, puwedeng malaki 'no? So negative result ang ano, negative losses. Wala namang negative losses if ever 'no. So parang paatras na loss 'no. So if ever na naging greater than 'to, less than 'to, so ini-ignore na natin 'tong still relaxation. Tapos dito okay, ito naman in terms of teka, ratio lang pala 'to 'no, ratio. Tas ito pala yung sa may stress, relaxation loss by the way, ayan, FP over FPI. And then kapag meron ng specified time 'no, kung ano yung let's say for example in 3 years, 'yan automatically 3 years yung ilalagay ninyo. Pero kapag let's say for example meron kang time frame, 'yan ito yung puwede mong gamitin 'no, kasi let's say for example naka-time frame ka tapos kailangan may hiwa-hiwalay yung computation mo, puwede mo 'tong gamitin. Let's say for example, from 0 to 5 years, kunwari 10 years ang ina-analyze mo, tapos ina-analyze mo 0 to 5 years, tapos 5 to 10 years, yung mga ganyan, no? Tapos ilalagay mo lang yan dito. Pero, ayan. So, i-substitute lang yan and then mahahanap mo na din yung um, losses doon, no? And then, ito, meron isang another type, no? Low relaxation still, which common today daw. Ayan. So, two types na pala. Yung kanina, stress relief. Tapos, meron tayong low relaxation. Ang pinagkaiba lang dito is yung log, no? Sa may denominator niya, naka 45 dito. Dito kasi is naka 10. Okay? So, gamitin mo lang yun directly yung formula and base sa types of tendons ninyo, no? Kung stress relief ba siya or low relaxation and then substitute mo lang. Ayan. So basic, yung relaxation reduces still stress gradually but frequent shrinkage also reduce the stress level in still. Still. So lower stress, reduce future
relaxation, yes, no? A common approximation replace F sub pi with 0.9 F sub pi in relaxation equation. If ever, ano to, no? Another practical, ano to, no? Design. Let's say, for example, kumukuha ka ng FPI. Sa practices natin, hindi naman natin kailangan pambawasan into 0.9 F sub pi. Pero kapag nasa practical ka, pwede mo tong bawasan if ever, no? So, this accounts for the decreasing level still stress is still in beam as the beam uh, ages. So, okay, so let's solve, no? Ayan. So, una, identify natin, ayan, relaxation, ano ba siya? Stress relief or low relaxation? Naka-specify ba dito? Diameter 7-wire strand is 7-wire strand tendon. So, hindi nakalagay Parang mukhang hindi nakalagay loss. Relaxation loss. Baka hindi ko na-kopya. So anyway, actually walang nakalagay, no. Kapag wala, so assumably, let's try to use ano na lang, no. Use yung basic. Mag-basic equation tayo. Ito, no. So FRL is equal to yan. So basic formula FREL is equal to F sub PI log T over 10 F sub PI, F sub PY. So, sulat muna natin yung parameters. So, for T, again, time yan in hours. But we are given, ang given natin dito is 5 years, no? So, 5 years, dapat i-convert natin into hours. So, sa bawat year, merong 365 days, no? Tapos, sa bawat araw, merong 24 hours. So, approximately, ang T natin is equal to
4,300. 43,800 hours. Ayan. So next, yung ating EBSAB PI. Okay, take note, no? Ayan. So, kadalasan na equation natin sa stress, kinukuha si EBSAB PI, no? Which is 0.75 EBSAB PU. So, computein nga muna natin din to, no? Bilisan ko lang to kasi ito ay lagi natin gino-compute from before, no? So, EBSAB PU is 1862, which is equal to 1396.5. But like I said, kailangan mo muna, bago nyo isalang itong EBSAB PI para sa still relaxation, kasi iba yung EBSAB PI na hinihingi dito, no? Dapat magkaroon na muna to ng relaxation, no? Yung stress losses, no? From other factor na kailangan bawas muna siya, no? Bawas siya from this type of pre-stress loss. And then, ang binanggit naman dito is approximately 20% of initial pre-stress. So, pagdating sa sa EBSAB PI natin na bago, so pangalanan ko na lang ng F prime PI, no, is equal to, so 0. Okay, nabawasan ng 0.20, so gawin nating 1 minus 0.20, no? So, 80% pala yung matitira. So, times 1396.5, which is equal to 1117.2 megapascal. Ayan. So, next is EBSAB PY. EBSAB PY. Yan. So, fortunately, teka. Mali yung nakuha ko palang figure, no? Actually, may no, may another, may another data dito. So, may FPY siya na 11571, no? Megapascal. Pero pagdating sa sa paghahanap ng EBSAB, if ever na wala yan talaga, no? So puntahan nyo ulit itong table na to, itong sa my code natin, no? Ito. So 0.85 EBSAB yun. Teka, ito ba yung table na yun?
Nakaano na lang pala siya 'no. So for pre-stressing bar, F sub PY is equal to 0.8 F sub PU. For stress relief, F sub PY is equal to 0.85. So Mach 2 ba if ever na ita-try ko sa 1862, 1582 'no. So medyo magkaiba. Pero naka-specify naman yung F sub PY. So if ever na hindi given yung F sub PY, so gamitin niyo 'to. Ito yung table nung ano natin 'no, para sa, um, yung ating, kalimutan ko bigla yung ano na yun 'no, yung sign na yun, yung may subscript na pin 'no, kung saan mahahanap niyo yung ratio ng F sub PY at F sub PU base sa types of tendons ninyo. So anyway, ito lang naman yung mga yung nasa table 'no. Ayan. So for F sub PY, dahil may given naman siya as 1571, so 1571 ang ilalim. Ayan, so let's solve yung ating pre-stress loss due to still relaxation. Pangalanan ko lang ng SR to. Ayan. So, F sub PI, which is, yan, gamitin na natin si 1172, no? 0.2. So, log, yung time natin na 4,000, 43,800 over 10, and then F sub PI natin na, yes, Sir, iba po ata yung naka-present. yung, Naka-present po. Iba. ay, okay. Okay, sorry. Ayan, okay. So, okay, balik natin dito. So, hanapin natin yung stress, stress loss due to still relaxation. So, F sub SR, nilagay ko na lang dito, no? As subscript equals to 1172.2 yung ating F sub PI dito, no? Ayan, ito. F sub PI, ito yon. Tapos log T, yung time, 43,800 over 10 times F sub PI. So, itong ano yun, no? Yung 1172.2 over yung ating F sub PY na 1571 minus 0.55. So, ilan to?
Teka, parang mali yung type ko. 117211. 1117.2 pala. So, ito din pala mali. We have 83.56 no? Megapascal. So, yan 4 hours still relaxation. Okay, so yan, ganyan lang simple pagdating kay still relaxation. So, next we have our anyway, any questions so far? Ayan, ganyan lang naman kaiksiyan. Yes. Sir, tatanong ko lang po yung quiz, sir. If wala na po talagang quiz, sir. Wala na, bakit? Yung mga nagtatanong po kasi, sir. Thank you po. Wala na. Ano na kayo doon, no? Katulad nung huli, perfect na lang din. Yes. Sir, yung about sa exam, kailan po yung exam? Next week. Ay, teka. Di ba nagpa-request kayo gawing next week, Friday? Actually, pwede Yes, naman po, ako sir. magpaano, no? Pwede, kasi pwede pa naman ang next week pa naman ng ng tawag doon. Next week pa ng departmental. Pwede pa magpa-schedule kung gusto niyo doon. Ay, after departmental, sir, or next week Friday po? Bali, dapat next week na, no? Dapat Wednesday, tapos ni-request nyo Friday. Pero actually, kung gusto nyo pa, no, pwede kayo magpa-schedule ng next week. This time, no, pwedeng next week pa. Kung gusto nyo, no? Ano yon? Napindot lang po, sir. Okay. Sir, if Friday po, sir, what time po kaya? Depende sa inyo. Okay po, sir. Kasi alam ko baka may schedule pa kayo dyan. So, ako naman is supposedly laboratory lang naman ng TOS yung activity lang naman yun na pinapatake home ko naman yun sana. So, ibig sabihin, wala naman akong meeting sa kanila, no? So, nandun na ako. Unless magpa-request din si 42, no? Kasi magkasunod kayo lagi sa akin eh. Mapalunes or Miyerkules. So, kayo na lang mag-usap if ever. Okay? So, okay, so let's proceed with loss in pre-stress due to creep under in superimposed load. So, bago muna dyan, ilipat ko ulit yung presentation, no? Dito kasi sa akin, sa may PowerPoint ko, naka-simplified ang ang creep, no? So, by the way, ang creep is a gradual, time-dependent deformation strain of concrete under a sustained compressive load. When concrete is subjected to constant stress, it first deforms elastically, then continues to deform slowly over time. This additional deformation is called creep. Ayan, so
I think may ano doon, no, may similar siya kay ano, steel relaxation, no? Tingin ko, opinion ko lang doon, no, dahil din sa ano, no, sa quality din ng ano, ng isang material. At para sa akin hindi talaga ano, no, inevitable talaga sa isang ano yan, sa isang material na porket ano, no, porket nakapag-resist na siya ng ano, ng certain stress pagdating sa sa stress, no, certain strain sa may stress, yun lang, no. Hindi ibig sabihin na yun patagal ng patagal. So, I think due to ano din yan, due to ano din, no, dahil sa sa time din, like pagtanda nung concrete, kaya nangyayari nagkakaroon ng additional ano pa, no, lalo na pag yung stress pa is constant, so laging nagagamit yung concrete, nagtatrabaho lagi yung concrete. So ganun din, pwede kong sabihin parang dahil nalalaspag din, no? So madadagdagan pa at madadagdagan yung strain doon, no? So from initial strain, 'di ba pinakita ko sa inyo yung graph na yun, from initial strain, magkakaroon pa yan ng another strain. So ito yung strain coming from load, at dahil constant yung load na yon, no, patagal ng patagal, magkakaroon pa siya ng another strain, no. So yung strain na yan, yun yung tinatawag na creep, no. Ayan. So ayan. So una, meron tayong tinatawag na creep coefficient. So the ultimate, ito another ano to, no, parang factor pagdating sa ating creep ng ating concrete. So the ultimate creep coefficient, C sub U, express the ratio of the ultimate creep strain to the initial elastic strain. Ayan. I think alam nyo kung paano maghanap ng elastic strain, no? So, yung sa elastic strain, let's say for example, from initial stresses, o di ano mo lang, no, i-apply mo lang sa modulus of elasticity niya, no. And then, yun na yung tinatawag na elastic strain ninyo. By the way, elastic yun, no. And then we have another additional strain due to creep, or yung mismong sa may creep ninyo, no, kung ano ba yung strain na nadagdag pa doon. Base doon sa may graph na dinro sa inyo, no. So, typical values of C sub U, range daw niya is 1.6 to 3.2. Yung ating creep coefficient. Ayan. So, ibig sabihin, no, dahil medyo, kung nakapapansin nyo, medyo whole number to, 1.6 to 3.2, parang indication din pala na ang creep ay medyo ano pala, no, medyo may kalakihan pala in terms of strain, no, in terms of deformation kesa dun sa may elastic strain. Sa bagay nga naman, no, base yan sa katandaan ng ano, no, ng concrete din yan, no. So, lower values for high strength concrete, of course, and then higher values for lower strength concrete. Ayan. So next is the importance in pre-stress concrete. In pre-stress concrete, creep causes gradual shortening of the members under sustained pre-stress. Ayan. So kung naalala niyo yung sa may ano, sa mga elastic shortening, doon tayo sa may compressive part yung ano, no, yung tinitignan natin. At currently, no, ayan, so tingnan natin. Kapag self-weight, dapat typically ganito yung concrete, no? Dahil self-weight pa lang, parang i-conclude natin na ganito siya, no?
Ayan. So, dito is naka-compressive pa dito. Tapos sa may taas is tensile, no? So, dito, kaya kapag kinukuha natin yung EBSAB CSE, di ba, negative yung result natin. And by the way, ito ay, nandito yung tendons, nandito yung tendons kunwari, ayan, no? Sabi natin ganyan yan. At ina-analyze natin yung sa gitna. So, yung strain coming from, again, from compressive stress dahil sa concrete, nakakaapekto dito. Ayan. So, ngayon, ang creep kasi, hindi lang naman, ano yun, no? Hindi lang naman yung nilalagay dyan is self-weight, no? Ng concrete. Sinasamahan pa natin yan ng another external load. So, pwede na natin samahan yan ng dead load, no? At saka live load. So, kapag nasama na yun si live load, okay, sabihin na lang natin, ano na siya, no? Ganito. Magiging positive bending na siya, na kung saan sa may taas is compressive at ito ay tensile. Ito, ayan, no? So, ito ang problema kasi dito. Sa may creep din is, ayan, parang medyo, pag ganito mo kasi siya i-imagine, parang medyo useless na din yung ano, no? Magiging useless na din yung creep of concrete kasi unang-una sa lahat is yung direction na nung strain dito sa may steel natin is kapareho na nung sa may concrete, no? So pwede nating i-imagine na madadagdagan lang muna sa ngayon ng konting load, no? At darating pa rin sa punto na ito ay negative at ito ay positive. So ibig sabihin, itong strain dito is still opposite direction dito sa may strain ng ating concrete, ng ating tendons, no? Sa ating tendons. So ibig sabihin, dahil salungat yung strain nila, so mababawasan siya nito, no? Kung ano man yung strain na nito, at dahil doon yun yung stress loss na matatanggap ni tendons. Ayan, no? Due to creep of concrete pa yan. Ayan, no? So, ayan. So, tingnan nyo, malalaman nyo mamaya, no? So, kasi kapag medyo lumaki na yung additional load mo, no? Ito talaga, nawawala to. Kapag lumaki na yung load mo dito sa may external. Kasi di ba nagsisimula tayo dito, no? So, parang sinasabi din na baka pwede pang makatulong to if ever para madagdagan yung strain. Pero sa simula, lalo na pag medyo maliit lang yan, para mas maintindihan din natin na yung loss due to creep of concrete, makakabawas to dito, no? Anyway, so next muna tayo, no? So the loss of steel stress due to concrete creep is given by, ayan. So ito na yung formula, pero no, hindi to masyadong detail kasi galing lang to sa librong kinuha ko. At hindi ko masyadong nasilip si De Castro, at meron pala siyang dito, no, ibang opinion dito. Anyway, but still almost the same to, no. So loss of stress in steel due to creep lang naman ito, no. And then of course we have our ultimate creep coefficient. We have our N sub P, modular ratio, E sub P over E sub C, and then yung ating F sub CS. Concrete stress at level of steel centroid. Ito, ayan. Instead na nasa gravity, yung self-weight, isama mo na, of course, yung additional, additional load mo. Let's say, for example, dead load or live load. So, puntahan natin ito hahanapin mo pa using yung
yung katulad ng P over A minus PEC over I plus MC over I. Ayan. Dito mo dapat yan mahanap, no? So, let's go with dito, no, kay creep loss. Ayan. So, dito pa rin, ayan, ito yung ratio, creep loss at saka elastic strain pala yung nandyan. Pero may ano naman, no, meron pang tinatawag na correction, no? Ayan. Due to time. So, ibig sabihin, ito, hindi lang ito yun mismo. So, pwede mo pang i-correct, especially kapag time specific yung hinahanap, no? So, magiging ganito yung mismong formula ninyo. Teka, no? Ito, no? Yan. Tapos, ayan. Yung general formula for the loss of precess member due to creep can be defined for banded member as ito. Ito yung kaninang formula na binanggit ko sa inyo, no? Is equal to CT E sub PS E sub C at F sub C S. Pero kailangan mo pang ano, no? Yung CT, kung time, ano, no? Given yung time, kailangan mo muna magkaroon ng correction bago mo mahanap ito. Pero, ano ba yung problema dito sa formula na to, no? What if hindi given itong mga strain mo? Dapat may data ka pa talaga ng strain, no? Nung ating elastic tapos yung ating creep, no? Ayan. So, paano kapag wala? So, meron naman tayong ano, no? Another method to find the creep loss. So, ito for banded tendons, tapos meron tayong for unbanded tendons. Ang banded tendons, ang kailangan mo lang is computation ng stress, no? So, we have, ayan. So, stress loss due to creep loss is equals to KCR E sub PS over E sub C times FCIR minus FCDS. Kung saan ang FCDS is equals to MSD E sub P over I sub G. Ayan, so maraming ano dito, no? So si KCR yan yung ito yung tinatawag na KC method, no? If I remember correctly. KC method. Ito due to C method din. Kung i-compare mo yung pinagkaiba nito compare dito, no? So, for banded KC method. Ayan. Ito, base ito kay code, no? Ayan. Kung pre-tension daw, 2.0 at kapag post-tension, 1.5. Yun lang naman ang ilalagay mo dyan kay K sub CR. And then E sub PS, of course, alam nyo na kung ano yan, no? And E sub C for concrete to. And then for F sub CIR is net compressive concrete stress at the center of gravity of pre-stressing force immediately after the pre-stress has been applied to the concrete. Center of gravity of pre-stressing force immediately after the pre-stress has been applied to the concrete. So, ano to, no? Ito yung F sub CS, yung due to ano pa lang, no? Due to self-weight lang to, no? Ayan. So, ibig sabihin, ito yung compressive stress na binabanggit to, no? Due to self-weight pa lang yan ng ating concrete. Meanwhile, ito naman, concrete stress at the center of gravity
of pre-stressing force due to all superimposed. So medyo ano lang, no, ang pangit ng terminology center of gravity kasi wala namang iba, tsaka talagang ano, no, yung load naman natin is approaches to gravity, lalo na yung mga loads, no, of pre-stressing center of gravity of pre-stressing force due to all superimposed permanent dead load that are applied to the member after it has been is pre-stress. Actually itong ano, hopefully nagbabasa-basa kayo ng konti, no, kung ano bang ibig sabihin ng superimpose, no. Ayan, tsaka mga permanent dead load pa pala diyan, ano dito, no, kasama din dito if given yun, no. Superimpose, sabi daw ito yung mga ano ba tama yung mga term na yun, parang mandatory loads na dapat isama diyan sa mismong building mo, no. Yun yung tinatawag na superimpose, no. So, ewan ko, yun ang aking pagkakaintindi. Kasi at the end of the day, itong superimpose na to dapat mahanap ninyo by yourself, no. Ayan. So, kayo nang bahala kung ano ba talaga yung included sa mga to. I think live load kasama yan dyan, no. So, ano pa ba? Ayan. So, we have our M sub SD. Ay, teka. Ito lang naman pala yung para sa ating F sub CDS naman pala yan. Yung M sub SD is moment due to all superimposed permanent dead end and sustained loads applied after pre-stressing. Yan. Pakinote din to, K sub CR should be reduced to 20% of lightweight concrete, and we have our for unbanded tendons. So for unbanded daw, same lang din, kaso dito is K sub CR, E sub PS over E sub C times F sub PA for average compressive concrete stress along the member length at the center of gravity of the tendons immediately after the stress has been applied to the concrete. Ito hindi ko na masyadong naturi sa mga unbanded, no, lalo na yung stress distribution kasi typically nag-solve lang naman tayo sa may center, no, pero may tinatawag pa kasing kern, no. At yun is kahit ako hindi ko rin masyadong gamay yun, no. Yung sa may kern is yung parang aaralin nyo pa yung ano, no, lalo na sa mga unbanded tendons, paano ma-distribute yung mga stresses, no. Lalong-lalo na, for example, ang madali lang naman kasi dyan malaman yung sa may ano, no, sa may, kasi tayo naghahanap lang tayo using yung sa may ano, no, sa may parabolic. What if yung shape pa niyan is medyo komplikado, no? Kapag komplikado na, alam ko ito yung term na yun na tinatawag, no? Yung kern, kung paano nyo mahanap yung stress. Kasi, lalo sa unbanded, parang iba-iba yung yung ano, no, yung matrix ng distribution ng stresses niya. So, ayan lang naman, no? Again, ito, if ever may data kayo ng strain, ito naman, stress. So, let's solve, no? I think, kopyahin ko na to. Ay, teka. Bago ko pala kopyahin, balik na lang tayo doon, no? Pupunta rin naman yan doon. Ayan. So, for number 2, due to creep, no? Ayan. So, compute the loss in superstress due to creep caused only by superimposed dead load 5.5 kilonewton meter. So, meron lang tayong superimposed load, no? Excluding, by the way, yung kanyang beam self-weight. Assume the initial jacking level of 75% F sub P
U. So for our F sub PI, doon natin malalaman bakit binigay ito, no? O syempre, kailangan mo munang mahanap yung F sub CS. Ano ba yung F sub CS? Yun yung ginamit natin kanina, no? Due to self-weight, yung ating F sub SE, which is, hopefully, hindi ko na-solve yun, no? Meron na tayong data nun, di ba? So, ayan. Due to creep, kopyahin ko lang yung formula. At wala tayo, by the way, dahil wala naman tayong indication na kailangan natin mag-solve using using yung ating strain. So, dito na tayo sa may due to stress tayo mag-solve. And let's consider na ayan. Okay, so okay, parameter ulit tayo. So, K sub CR. Ano bang kailangan? Pre-tension or post-tension, no? So, i-pre-tension na lang natin to, no? I-solve natin using pre-tension beam. Ayan, sige. Sabihin natin pre-tension, no? Which is equal to ano nga ba kapag pre-tension tapos normal weight 2.0. So next is E sub PS and A sub C. So for our E sub CS, $186,000, no? And for our E sub C is 4,700. Okay, dito naman, ay teka, so 4,700 times square root of FC prime. So ito, ang kukunin nating FC prime, yung mismong capacity talaga ng ating concrete, no? Wag na natin kukunin yung sa may FCI. Kasi, again, saan nag-o-occur itong, itong creep? Di ba meron tayong 3 stages, no? So, from before, during, tapos after. Ito namang mga to, yung creep, after yan eh, no? Kasi kailangan mo pang mag-apply pa ng load, no? Kasi, tama, di ba? Pag kailangan mo na mag-apply ng load para ma-consider mo siya as after. So, after siya. So, kukunin natin is FC prime. So, magiging 4,700 times 40 1.4, no? Which is equal to
30241. MPA. So, ito namang si F sub CIR. Ayan, pasensya na no kasi iba-iba yung notation no. F sub CIR, ito yung ating F sub CSE no. Ayan, which is na-solve natin yung yan yung stress sa may bottom no. Stress sa may bottom, sa may mid span. Tapos, yung load is due to self-weight pa lang ng ating concrete. Which is na-solve na natin kapag nag-solve na tayo ng elastic shortening. No? Ilan nga ba yun? 8 point something yun, di ba? So, 8 point... Pwedeng, may paki-recall na yung data na yun. Meron bang pwedeng mag-recall ng data nung Lunes? Yung kung anong FCSE natin doon? $8.53 po. 53, ano. So, 8.53 megapascal. Ayan. So, kasi ito, ibig sabihin, parang yun yung kaninang P over A. Sige, sulat ko nga dito para magets ninyo, no? So, kasi I think magigets yung maigi itong na to, no? Itong nakaline na to, no? Ayan. Bakit ima-minus? Kasi galing yan sa may negative P over A minus ano pa yun, no? PEC over I. Iba lang yung form kanina, ay yung Lunes, di ba? P over A pa yon. 1 plus something, E over R lang yan, di ba? Pareho lang naman yan, no? Huwag kayong mag-alala. So, plus MC. Dun sa una, ito is MG. MC over I. Ayan. Sa elastic shortening, E pala yung ginagamit dun, no? So, tapos kukunin na niya yung compressive strength. So, ang gagawin niya, parang magkakaroon pa yan ng plus something, no? MC over I din yan. But in this case, ME for some reason, no? But sa elastic shortening, ME. Okay, gawin natin ME. So, ME over I. Ayan, parang yun yung mangyayari. So, ibig sabihin yung M mo dito sa may gravity, masasama na na itong additional load mo dito. So, parang magpa-plus tong dalawa. Okay? Itong dalawang tong magpa-plus to, no? Ito na yung kanina, yung 8.53. So, ang natitira na lang, ito, no? Pero ito dapat ay negative kasi compression to, no? So, sa formula kasi natin, naging positive na siya dito. So, ngayon, ito ay magiging negative for our FCDS. Kaya ito yung dahilan kung bakit FCIR minus FCDS, no? Pero more on, ano lang yan, no? Imbis na gravity na lang, samahan mo na siya ng additional external load. Okay, so for our FCDS, rekta na tayo, no?
MEP. MEP yung ginagamit, no? E instead na C, no? MSD times E sub P over I sub G. So, ang ano natin, meron tayong, base sa problem, meron tayong 5.5 kilonewton meter. Tapos dahil sa gitna lang din yan, so WL squared over 8 tayo, no? So 5.5 times L, kilonewton meter, by the way, kilonewton per meter. So gawin kong dito na nga lang tayo. Ayan. Over W 15.2 squared over 8. By the way, ang moment na yan ay 1,000, no? Kilonewton meter. So, ibig sabihin mo multiply pa natin ng 10 raised to 6 times yung E natin na ilan yun? 281, no? From before, 281 mm over I sub G. Itong I natin dito is from concrete to, no? So, ano nga ba yun? So, 381,762 BH cube over 12. So, yan yung for our FCDS. .18, no? 3.18 mega Pascal. Ngayon, kumpleto na. Pwede na nating isolve tong losses due to creep loss, no? So, KCR natin is 2 times E sub PS 1,000, 186,000 over 4,700 times FC. Meron na pala tayo. 30241.13 times 8.53 minus 3.18.
65.81, no? Ayan. Mega. So, ayan. Okay, any question? Okay, so kung wala naman, so, okay, sige. Ano yon? Sir, pwede po makahingi ng copy ng solution, sir. Sige. Send ko naman to, no? Kasama Sige yung po, sir. mga PDF. Sige. Ayan, so, may given dito. May given. May another problem pa dito. So, loss in pre-stress due to shrinkage at 7 days. So, compute the loss in pre-stress due to shrinkage at 7 days after moist curing using ASCE method at saka time-dependent na CEB FIP method. So, assume na meron daw relative humidity, RH is equal to 70%, volume to surface ratio 50 mm, ultimate shrinkage strain from ACI 209R-08, tapos jacking stress 75% F sub PU, tapos i-compute natin pareho if pre-tension siya or post-tension, no? Okay, so ayan. So, pagdating sa pagdating dito kay kay shrinkage, idirekta ko na kayo dito, no? Ayan. Ayan. Ayan, no? So, typically daw, ang shrinkage, lalo na, ayan. So, ano ba yung una yung tatandaan? So, merong 2 types, no? Na kung paano siya kinure kasi pwede rin maging factor yun, no? Sa shrinkage ng ating concrete, no? Like I said, para maiwasan yung shrinkage as much as possible na lalo na pag nagbuhos tayo, no? Kahit normal na lang, no? Kahit hindi pre-stress, yung normal reinforced concrete lang is i-cure ninyo, no? Mababawasan yun, no? As much as possible. Basta kinukure ninyo. Dito may kinoconsidered, no? As moist cured at saka steam cured concrete. Moist cured, ito yung pinaka-common natin na alam, no? Yung parang pinapabuhusan natin on site, no? Yung steam cured, tingin ko, wala pa akong nakikitang ganito in real life, pero tingin ko ito ay nag-occur kapag precast, no? Kasi yung precast kasi parang bago mo na i-deliver yata, syempre sila din yung mag-cure, no? At yun ang ginagamit nila, parang ini-steam. Hindi ko na alam kung ano ba yung mas effective dito sa dalawa or sa hindi. Pero, ayan, no? So, ano ba yung shrinkage loss? Pero, sige, hanapin muna natin yung ano muna dito, yung pinaka-common na strain, no? Yung deformation, sabihin natin deformation, no? Kasi
ang shrinkage is, like I said, due to yung, ayan yung ano, no, yung deformation due to shape. So, pwede ko lang sabihin yung deformation. Ang strain kasi, ano, no, automatically ang alam natin, due to stress yun, no? So, sabihin natin, strain, deformation dahil sa pagbabago ng kanyang shape, no? So, which is equal to 780 times 10 raised to negative 6 mm per mm. Ayan, no? So, base yan dito, no? So, ito yung pinaka-common bot. Ayan. Okay, so, ngayon, meron tayong tinatawag na adjustment of shrinkage losses. Teka. Okay, so, teka, ano ba yung, ano yung sinabi ko? So, ito yung parang pinaka-typical na ano, no, na ginagamit bot, no? Sige nga, for context na lang muna, dito pa rin tayo sa may ano ko, no? Dito na lang sa may PowerPoint ko. Kasi nakakalito din. Saan yun? Ayan. So, for context, so bago tayo mag-proceed dun sa formula na yun, no? Ayan. So, ayan. Again, shrinkage is the reduction in concrete volume caused primarily by moisture loss. Tapos, ultimate drying shrinkage trend typically is ranges between, ayan, 500 to 1,000, 10 raised to 6. Ito ay, ano, no, metric. So, mm to mm per mm to. So, recommended values when detailed data are not available for moist-cured, 800, 10 raised to negative 6, and steam-cured concrete is 730 times 10 raised to negative 6. So, ito kasi galing sa may ano, no, sa may textbook, no. So, ang base dito, ang recommendation is 820. Pero doon is gagamitan mo ng ano, no, ng 780 siya, pero may lalagyan ka pang ano, may lalagyan ka pang yung tinatawag na correction kasi time dependent yan eh. So, yung mga correction factors, ito pala is 820 din. Lalagyan mo din pala to ng ano, no, ng correction if as much as possible. So, may mga yung correction factors nakabase din sa una sa may relative humidity correction and volume to surface ratio correction. At iba to doon sa may ano, no, sa may bigay kanina. So, ayan. Binanggit ko lang to, no. So, balik ulit tayo doon. Ayan. Okay, we have our adjustment of shrinkage loss by time-dependent method. So, the Priesters Concrete Institute for Standard Condition, an average value of nominal ultimate shrinkage trend is equal to 820 times 10 raised to negative
mm per mm if E sub SH shrinkage trend after adjusting for relative humidity at volume to surface ratio. So the loss is pre-stressing in pre-tension member is, ayan. So, itong E sub SH, dito kayo magtatalo kung paano to hahanapin. Pero, yung E sub SH na yan, yon dito galing yan, ito yan, bali ito yung pinaka-formula niya. But, kung napapansin nyo to, meron pang ganito, So, ibig sabihin, magkakaroon pa siya ng adjustment. So, ngayon, ano ba yung adjustment na yon? By the way, pwede mong gamitin to, but if ever na meron mang given, let's say for example, ito, ayan, dito kasi meron na siyang given as ang startup ninyo is 820, Kaya pagdating dito sa moist curing, ayan, dalawa yan again, may moist curing at saka merong steam curing yan, So sa moist curing, ang E sub HH mo na adjusted or na-corrected dyan due to time, kasi time dependent. So, T over 35 plus T E sub SHU. Na kung saan, sa moist curing daw is 800 yung ginagamit kapag hindi given yung local data ninyo. So, by the way, ano yung T natin is time in days after shrinkage is considered. Ayan. So next, we have our steam curing. Ang tanong is, bakit bakit after 7 days? So, ang start kasi ng bilang niya, after, I think, after, kasi una, after settlement, tapos nagko-cure kayo, ang mangyayari dyan, dahil sa pagko-cure ninyo, hindi pa naman na-under yung yung shrinkage diyan ng 7 days. Kapag naka-moist curing kayo, hanggang sa hanggang sa mag-start forcefully na talaga na magkakaroon na ng settlement. Kasi at the end of the day, ang ang concrete talaga is nag-settle mag-isa, and then magkakaroon talaga yan ng ng shrinkage dahil as much as possible talagang mawawala yung water sa may sa may concrete para maging water sa may concrete para maging isang na siya yung matigas na concrete na talaga siya na na-settle Kaya after 7 days nag-occur yung mismong shrinkage. Dito naman sa steam curing, yan, nag-range daw sa 1 to 2-3 days yung occurrence noong kanyang shrinkage, So, kapag sabihin na lang natin na merong cases daw na sabihin na natin 10 days, Moist curing ka, 10 days. 10 days sunod-sunod. Pagdating sa shrinkage, bibilangin mo siya, I think, after ng 7 days, Instead na magsimula, gawin mo siyang 10 days. Kasi ang occurrence pa ng ng shrinkage is yung 7 days. So, ang bilang mo is from 7 and forward, Dito naman is after 1 to 3. Pero depende kung ano yung binigay ng problem. So, na-encounter yata nila 2. So, doon ka sa 2. So, yung to the rest, yun yung So, sabihin natin nagko-cure ka ng 10 days. So, 2, the rest ka 2. So on yung bilang mo doon, So, ayan. So, we have steam curing na to. And then we have for other relative humidity, ayan, ito tungkol to sa sa correction to, So base sa humidity, relative humidity. So nakaka-apekto din yata if ever na dry yung lugar ninyo, lalo na pag nag-cure ka, So ito yung formula. And by the way, ito pala yung pag steam curing, ito yung formula niya, So next, meron naman tinatawag na shrinkage loss, K sub HS. Kapag ano ba to? Kapag wala kang data ng
ito, no? Pag wala kang data ng ESH, so ibig sabihin gagamit ka nitong KSH method or yung ACI ASCE method. So ang KSH is depende din kung kung pretension ba or post tension. Kapag pretension, so 1.0 yung gagamitin mo. At kapag post tension, meron siyang table, no? For KSH. So ito yung gagamitin mo naman para dito. And ito lang yung formula niya, no? Yung shrinkage loss niya. Ito, anong pinagkaiba ng dalawa? So ito is for English, ito naman is for metric. So okay, no? So start na tayo. So magte-10:30 na din pala. Okay, so total lahat halos gagamitin. So una, kunin ko muna tong, teka, ano nga ba ulit yung data natin? 7 days after moist curing tayo dito. So ibig sabihin hindi ito naka-shrink, hindi ito naka-steam cured, no? So nasa na yun? Teka, parang nag-iba. Right. So number 3, shrinkage, no? So naka-moist curing after 7 days siya base sa problem. So at saka anong day? So 7 days. Ayan, 7 days after moist curing. So ibig sabihin wala namang binanggit na 7 days after settlement. So after moist curing ka. So ibig sabihin bilang na 'yon after 7 days siya. So 7 ibig sabihin bali nagbilang na siya sa may time na kung saan nag-occur na yung kanyang shrinkage, no? Ayan. So naka-time dependent tayo, by the way.
Okay. Ito pa lang isa sa problema pa din natin, no? So, sinabi din kasi dito, ang ultimate yung ESH sub-U natin or yung tinatawag na ultimate shrinkage strain, makukuha pa natin dito kay ACI 209R-08, no? Section A.1.1. Hindi ko pa pala nakukuha yung ano, no, yung mismong table dito. So anyway, kukunin ko na lang yung base sa may solution, no. So pagdating sa ano, sa E-sub is ito yung ESH U natin is equal to, pagdating kay ano, no, kay moisturing 7 days. So ano yung binigay dito? 780. So instead na 800 pala, kasi may data palang binigay, no? Nakabase pala sa code. So 780 times 10 raised to negative 6, no? Ayan. Tapos, syempre, kailangan pa nating i-adjust yan, no? So using, kasi sa ESH, pag in-adjust na natin, magiging 780 times 10 raised to negative 6 times yung ating correction natin. So ngayon, hanapin natin yung SH, which is equal to, okay, ano ba yung ginagamit uli doon? So ito yung relative humidity natin. Sa base din yun sa may ano, yung relative humidity. So dito ang given na naman na relative humidity is 70%. So dalawa yan, no, yung nakita nyo kanina, which is ito. Ayan, no. Dahil 70%, I think obvious naman kung alin yung gagamitin natin sa dalawa, no. Kung 40 to 80, ito yung pang-una, tapos kapag 80 hanggang 100 is yung pangalaw gagamitin. So for our, ito, yung SH, row ba yan? So, 1.40 minus 0.0102, RH natin is 70. So take note, ang RH natin is 70. Ayan, dito bigay naman, no, 70% or 70. So wag niyong gawing ano to, no, decimal yung 70, gawin yung buo. So magiging 1.40 minus 0.0102 times 70 is equal to, yon. Tapos doon nyo isusolve. So 0.686. Ayan. So ibig sabihin, okay, by the way, pre-tension to, no? So pre-tensioned, tapos moist curing 7 days, tapos naka ACI, ASCE method tayo, no? ASCE method, kung saan gumagamit ng strain. Ayan, so SH. Ayan, ESH times EPS, which is equal to, kunin natin yung 0.686 times yung 780 times 10 raised to 6.
times yung ating E sub PS na 186,000, no? So, ilan to? By the way, negative pala to, no? Teka. Yata yung adjustment, yung formula ng adjustment ko, no? So, T over 135 over T pala to, no? Teka, para saan ba to? Parang mali. Okay. So, nirekta ko pala siya, no? So, dapat pala meron pa pala tayong E sub SH, no? So, E sub, so 780 times 10 raised to negative 6 times 0.686. 780 so 5.145 times 10 raised to negative 4, and then ilalagay na natin dito, no? Yung T natin is 7 time in days. So, 7 over 35 plus 7 times 5.145 times 10 raised to negative 4. Bakit hindi sumunod? 0.686 times 780. 5.351 pala to, no? So 16.59. Ayan. So ACI is ASCE method. For our next is yung ating ACI SCSE type dependent. Balik na data.
So, gumamit ng time ko. So, ibig sabihin, ito pala yung time dependent. So, sorry, ito pala yung time dependent. Ito yung sa may ACI, ASCE. So, for ACI, ASCE, so kunin ko tong formula na to dahil metric naman tayo, no? Ayan. So, simply, ito, so for our parameters, yung KSH pag pretension pa naman is equal to 1.0, no? Pretension. And yung B over S natin, as per problem, given daw ay 50 mm. (8.20 times 10 raised to 6 times 1 times 186. (1 minus 0.0024 times 50 times 100 minus 70. $40.27, no? Ayan. Okay, so paano naman pag kay post? Okay, tapos na tayo sa post tension, hanap na natin kay time dependent at saka kay ACI, ASCE method, no? So we have mga pre-stress losses. Paano nga pag kay pre-tension? So pag kay time dependent, wala namang pinagkaiba, no? So hindi naman naka-specify paano kapag kay post-tension or pre-tension. So ibig sabihin, ang formula mo for time-dependent method, same pa rin ito kasi same din siya as 7 days after moist curing. So ibig sabihin, same din siya na 16.59 megapascal. Pero dito naman kay ASCE method, ang pinagkaiba naman niya itong KSH at KSH na lang yung maiiba dito, no? So, I think yun na lang yung para sa no. So again, pag post tension, wala namang naka-specify kung ano yung pinagkaiba pagdating sa formula, no? So ibig sabihin same pa rin yung solution niya dito, kaya ang result same. Pagdating dito ang mapapalitan KSH. Meron table ng KSH, no? Na nabanggit ko kanina. So depende, hanapin mo kung anong days yung anong days yung nag-occur siya, no? So dito 7 days, which is 0.77, and the rest is pareho na lang yan, like B over S and then yung RH niya, which is 70. So okay, so yun lang, no? So any question? So OT na din tayo. Wala na ng tanong 4-1? Wala na po. Okay, so marami na kayo. So ibig sabihin 4-2 nandito na. Pwede na kayong umalis, no? Thank you po. Sige. Yung 4-2 nandito.